Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibig ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Mag-usap Tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan, kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre, dito rin sa Pilipinas, para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Bella Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Ito regional, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit ang Mag-usap Tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bye. Pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada.
turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Magandang tanghal. Nakasalamin ako, ang parang ang taas ng sikat ng araw kasi po, medyo naoperahan ng mata ng inyong likod. Kaya kailangan magsalamin muna ako at medyo tumaba. Anyway, mataba naman talaga. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Si Vicky Ozawa. Wala po akong makeup talaga, kaya kailangan magsalamin muna. For the meantime, nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayan na nandyan na ano ba sa Tagalog yun? Juto Itikureru, lagi pong nandyan nagpa-follow sa ating mga live, nagpa-follow sa ating mga sinishare, mga balita sa araw-araw, at mga services na inihiling nyo po sa amin na sa abot ng aming makaya at mga katanungan. Honto ni arigato po sa inyong pagsusuporta. Dahil kung wala po kayo, wala po kami dito. Okay po, gusto ko pong batiin siyempre ang walang kaparis at walang kakupas-kupas na nag-compose ng kanta at grabe ang award. Talagang number 1 ang ating super
composer, Mr. Benny Saturno. Siyempre pa, ang kumanta na mag-usap tayo, Miss Ladin Rojas. At ang ating mga besi-besi, siyempre andyan si Direk Dante Brillante Mendoza, Judy Ann Santos, Estela Suarez Jr., Pinky. Ang tawag po sa kanya, siya po yung junior. So, ang nanay niya si Estela Suarez Sr. Siya po Estela Suarez Jr. naman. At siyempre ang ating super friend din na si Miss Beverly Caime na married na to a handsome guy. Honto arigatou gozaimasu. Siyempre pa po, huwag nating kalimutan na araw-araw may mga problemang dumarating, araw-araw may mga pagsubok na dumarating, yan po ay dapat nating labanan. What I mean is, huwag taguan, labanan natin yan. Basta ang importante, keep praying at laging totoo, sa totoo lang. Kaya po mga kababayan natin, kapares po ng isang balita na sinare po namin tungkol sa mga kababayan natin na nire-recruit sa Pilipinas for call center sa Myanmar. Kung nabalitaan nyo po, kawawa. Kawawa ang mga kababayan natin na naghahangad po tayong mag-abroad. Yes, siyempre, gusto nating matulungan ang pamilya natin. Actually, number 1 nga tayo sa pagpapadala ng income sa Pilipinas, OFW. Talagang always hero, di ba? Pero minsan titingnan po din natin kung talagang ito ba'y totoo. Ito ba'y okay lang ako? Mag-check po tayo. Ang dami pong na biktima ng magtatrabaho daw call center. Kaya ingatan niyo po ang inyong mga anak, lalo na yung nasa Pilipinas lang, magko-call center na lang ako. And then, may magre-recruit na kapwa Pilipino. Then, syempre, hindi niya alam ang feeling niya, gusto makatulong. After a while, yung pagdating sa abroad, hindi na pinalalabas. Lalo na ang mga babae, ayan, na-abuse sila. Kung nabalitaan niyo po, tinali ang kamay niya kung ano nung ginawa sa kanilang mga kababayan nating babae. And I was so thankful, ang ano po natin ay talagang natulungan naman siya ng gobyerno ng Pilipinas. Marami pong nakalabas naman. At yan po ata ay galing sa mga recruit sa Myanmar nagwo-work, pero ang pinaka ano po ata is sa ibang bansa, ang pinaka-may-ari. Hindi ko nababanggit, mahirap na. Anyway, yan po ating masabi at syempre hindi ko po masisimulan susunod second kasi sabihin na ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama at lagi niyong tatandaan, hindi po kayo nag-iisa. Yan po ating masabi. Pasok na po tayo ngayon sa ating one-on-one. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyo at si Vicky Osawa nang mag-usap tayo. Siyempre po ito ng ating live one-on-one tungkol sa dalawang kababayan natin na parehong na-scam. Parehong na-scam ng loan, ng utang, na ang akala nila ay ang mura ito, pwede ito. Pero yung pala, parehong scammer na nabiktima sila, pareho mismo. Pero ibang time, ibang month po ito. Kamusta na? Okay lang po. Okay lang, ginising ka namin kanina, pasensya ka na ha. Okay lang po, para po malaman din po ng mga kababayan po natin na paano po sila mang-scam. Po may idea kasi napakaano po nila mang-scam po. Lalo kung gipit ka po. Ang inaalala ko lang po ngayon is kasi may mga pinupost kasi sila yung mga advertise sa mga ads po. May mga tatagay po kasi sila na mga IDs. So, maaaring saan po pwedeng mag-report po nun? Kasi maaaring pwedeng gamitin nila yung ID ko para mag-scam ulit ng tao. Ganun po ba? Oo. Ang ano yan, mas maganda mag-report ka na rin sa pulis. Dito po sa Nihong po? Yes, anak, oo. Pupunta ka ng pulis, tapos ipapakita mo yung nangyari. Yung chat nyo, kung maita-translate ng Nihongo, mas maganda, is-xerox mo yon. And then, kukunin lang nila mga information kung paano nangyari. Share na natin. Ang first po na nangyari po kasi tita, ano po, duman po siya sa wall ko. Lagi siyang nakaano, tapos hanggang sa, yung napindot ko siya, tapos parang nag-message na siya doon, sabi niya, gusto mo ba ng loan? Naanuhan din ako ba? Parang ano ako kasi 0.5% lang daw yung loan. Sabi ko, meron bang ganito? Parang sabi ko, nung una, nagdududa po ako. Sabi ko, meron bang ganito? Sobrang liit naman ang interest. Kasi first time ko po kasi talaga na mag-loan. Ang nangyari po is nag-message ako doon muna sa yung nag-aano ng ads po sa FB. Ngayon, ang grabe po yung style nila, tita. Kasi noon tapos sabi po nung
yung yung agent na daw po doon sa FB po na nag-ano nung ad po. Ang inano niya muna is hiningi niya muna yung first yung yung pangalan ko, yung dingwabaho ko. Tapos after nun, dinala niya na po ako doon sa Instagram. Kasi ang sabi niya, okay, 50% is okay ka na po ng So doon sa Instagram, dinala niya ako. At ang ginawa nila po, tita, is nilagay nila ako doon sa Instagram. May mga dinadagdag sila doon ng mga tao. Grabe yung ginawa nila, yung talaga strategy nila ng luloko po ng tao. Ang ginawa po nila is nilagay nila ako sa Instagram. May mga inat sila. Ang una po is minessage ko po yung binigay niyang person po na which is mag-a-assist daw po sa akin na mag-loan. Sa Instagram. Yes po. Sabi niya, ito yung mag-a-assist sa'yo, ma'am. Tapos, yun na. Minessage ko po ang pangalan po nung nung agent daw po na mag-a-assist sa akin is Jessamy po. Hindi ko lang po kasi gumagamit sila ng mga pangalan. Ngayon, minessage ko po yung Jessamy. Sabi ko, hello po, ako po yung nag-a-apply ng loan. Sabi ko gano'n, ano pong way niyo na mag-loan? Ganito. Tapos, may mga tinatanong-tanong ako hanggang sa inad niya na naman ako sa group, tita. Tapos yun nga po, inad niya ako sa group. May mga, andun pala yung mga, kunyari na nag-a-apply din ng loan. So, wala po doon. May mga, doon mo po malalaman sa group na yun kung sino po ang na-aprubahan ng loan. So ngayon, lumabas po yung pangalan. Lumabas po yung mga pangalan kung sino ma-aprubahan. So, isa po ako na na-aprubahan po ng loan daw po. So ngayon, doon na, kami, nagtatanong na, kunyari, kasi dinadagdag nila yung mga scammers doon. Pero hindi ko po talaga alam, tita, na ganun pala. Kasi first time ko po. Yan po ang unang kababayan natin na nabiktima at kung paano siya na-scam. Napakinggan niyo po. Ngayon po, pumasok naman tayo sa isang kababayan natin na talagang napakasakit para sa kanya. Pakinggan po natin ang isa pa pong kababayan. Akala ko po, siyempre yung maglo-loan ka, hindi ko sisipin na gano'n ang mangyayari. Bakit po nagkaganon? Ano ng pag-iisip ko? Dahil lang po siguro sa pera. Dahil gusto ko lang po makatulong sa amin, sa mga kapatid ko. Akala ko, okay po yun, mababayaran ko naman. Nag-loan po 400k sa yun. 400k peso? Opo, 400 po. Okay. At puso po yun po nga, siyempre, natulan po yung magsasend ka po ng anoin ka lang po na ID, isang ID lang po yung sa atin, yung sa residence card. Lang naman po, wala silang hiningi na tapos yung address ko. Pagkikado po mag-register ka, hanggang mag-login ka, magsasend ka ng picture mo with selfie. Na para hindi po ako mahirapan, sabi ko pa naman. Ang kaso pa nangyari, okay na po na na-send na po yung withdrawal passport. I-withdraw mo na, sabi pong gano'n. Nang ma-withdraw ko na po, sabi, i-correct mo, bakit wala pa pumapasok sa bangko ko? Ilang oras na ako, sabi ko, kasi international, hintayin mo, sabi pong gano'n. Yan po ang ating dalawang kababayan na nag-share tungkol sa experience nila dito sa Japan na na-scam sila sa SNS at kung saan nasimulan, napakinggan nyo po, andyan yung Instagram daw, andyan yung Facebook. Kaya minsan, mag-ingat-ingat po tayo, tandaan nyo po, hindi natutulong ang scammer, andyan umiikot sila, mag-ingat po tayo. At hinikayat
namin po kayo na ibahagi ang inyong mga karanasan. Hindi lamang sa Japan, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng mundo. Mahalaga ito upang magkaroon tayo ng mas malawak na kaalaman at hindi tayo maloko pa ng mga manloloko. Ni SNS, hindi naman po lahat. Meron din naman talaga legit. Kaya lang ingat-ingat lang po. Lalo na ang ating mga data. Privacy matter counts po ngayon sa buong mundo. Dahil po tayo magmadali. Ang isipin po natin tungkol sa loan para sa akin pong ma-share sa inyo. Pumunta po tayo sa bangko at sa mga kumpanya na nagpapautang. Diretso na po ron. Maski mataas ang interest, alam mo naman na legit at alam pauutangin ka. Yan, ito po si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Any message po, PM lang po sa amin. Maraming salamat po. Yan po ang dalawang kababayan natin na nabiktima ng scam. Kaya umiikot lang scam 24 hours. At iba-iba talagang scam ang ginagawa ngayon. Merong condominium. Kala mo, yung meron po akong na-interview na magkapatid naman sila. I'm sure kung nanonood sila. Maraming salamat sa inyo pong pag-share. Talaga naman, kala nila nakabayad sila at ang wanting good, uuwi siya sa Pilipinas, sinusundo pa raw sila, tinitila sila sa isang condominium na napakaganda. And then after a while, ayan, yung pala, yung binabayaran nila, wala yung condominium. Kaya bukod po sa kaninang narinig yung scam tungkol sa utang, meron pa rin po yung mga kondominyo. Kaya mga kababae, isang share ko lang po sa inyo, huwag kayong basta magbabayad here. Although meron pa rin naman mga legit, hindi naman lahat, ano. Pero mas marami pa rin po online na hindi, maski nga po, yeah. Okay. Akala ko nag-stop na naman yung pasensya na po kayo. Kaya nga po, pinakamaganda, kung halimbawa may nagustuhan ang kondominium, nagpunta ka sa isang event, ay ang ganda nga, o nga, pumunta po kayo mismo doon sa kumpanyang yon. Sabihin na natin, bagitin ko yung mga pangalan na nagtitinda. Minsan, andyan yung Ayala, andyan yung mga SMBC, mga gano'n. Puntahan nyo po mismo, kayo mismo mag-check bago kayo magbayad. Kasi hindi nyo maalis, talagang gumagawa lahat ng, may mga taong talagang easy money ang hinahanap nila eh. Di po ba, sabi nga ni Jaceman, easy come, easy go. Pero hindi nila naisip yun. Basta iniisip nila, easy ngayon ang buhay nila dahil may pera sila na nakaloko sila. Kaya ingat lang po. Hindi ko sinasabing lahat. Pero kung kayo, kukuha din lang ng condominium, bibili ng buy whatever it is o uutang, pumunta po kayo sa mga legit. Sa pag-utang, pumunta kayo sa mga bangko, sa talagang kumpanya na merong talagang nakapaskil na utangan dito sa Japan. Di ba? Tapos halimbawa, biging condominium, umuwi kayo. Magpunta kayo mismo doon sa kumpanyang yun. Dali nyo kung talagang gusto nyo kanyo at kayo mismo makacheck ng itself. Magbayad man kayo mismo direct doon sa company account. Which is, andyan na may Metrobank para ihulog yun. Andyan ang PNB at mga ibang bangko. So, mas maganda na yung relax kayo. Lalo na, siyempre kung ang nag-work lang, husband natin, na hapon. Tapos biglang kala niya, meron siyang condominium doon. Pag nag-retired siya, biglang, yung pala, napaikot lang kayo. Kaya ingat-ingat lang po. Okay po, ngayon po pasok tayo sa ating commercial. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. May bago kaming anunsyo. Naghahanap ang Gorilla Thrift Shop ng bagong trabahador. Kung naghahanap ka ng trabaho, halika at sumali sa amin. Pero bago yan, gusto kong ipakita muna ang type ng trabaho. Iikutin po muna natin isa-isa para sa inyong kaalaman. Yan po, nakikita nyo naman mga branded na item na itinitinda rito. Idini-display nila na napakaganda. Isa po yan sa magiging trabaho nyo. Sa mga nakikita nyong item na nakadisplay, kailangan maayos ilagay. Mga alak, mga washing machine, lahat po yan ay pinupunasan. Lahat po yan ay tinitingnan. Chine-check nyo yung mga expiry date, chine-check nyo yung mga bagay-bagay na dapat ayusin. Kasi minsan, syempre, ang customer, pag nahawakan, minsan hindi na ibabalik ng maayos. At hindi nakapwestong maayos. Yan po ang mga bagay-bagay na itinitinda rito. At yan po, naipakita namin sa inyo ang lugar na napakaganda na naghahanap sila ng trabahador. Kaya 3 lugar po ang kailangan nila, but this time sa Kofu hindi po kailangan. Only places na mamaya babanggitin po ng manager ng kumpanya.
At bago ang lahat, syempre habang nakikita nyo yan, gusto ko pa rin pong ipakilala sa inyo ang kumpanya kung paano sila tumutulong sa ating bansa sa Pilipinas, lalo na sa mga bata na talagang nangangailangan. So panoorin po natin ang kanilang ginagawang voluntaryo sa Pilipinas. Malugod kong ipinakikilala ang kumpanya mula sa Japan na may malasakit at dedication sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang programa at proyekto, naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga bata at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanila. Ang ating boss ay isang tunay na kaibigan ng mga Pilipino na may pusong handang maglingkod at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan. Sana ito po ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na mag-apply na. Dito makakasama nyo ang isang may-ari na may pusong Pilipino at bukas palad na handang matuto at makibahagi sa ating kultura. Sa amin, ang bawat araw ay puno ng kasiyahan. Magandang karanasan sa trabaho. Halina na, samahan kami sa aming masayang paglalakbay tungo sa tagumpay. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng trabaho pa ang ginagawa sa lugar na inyong a-applyan. Dito po ang saya talaga nila. Nagtutulungan dahil ang aming mga boss at ang mga pinuno ay may malasakit at pagmamahal sa kulturang Pilipino. Dito sa aming thrift shop, recycle shop, Gorillas, hindi lang kayo makakahanap ng mga natatanging gamit, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay na nagmamalasakit. Halina maging bahagi ng aming masayang komunidad. Ngayon naman po gusto namin ipakilala sa inyo ang aming masipag at maaasahang manager. Alam nyo, siya po talaga andyan. Sabi niya, nag-aaral pa siya ng Tagalog. Siya ang magpapaliwanag ng mga detalya tungkol sa mga partikular na tungkulin at responsibilidad. ゴリラーズの大工原と申します。この度アルバイトスタッフを募集しております。募集要項は、日本語が話せる方、なおかつ35歳までの方となっております。時給は、1100円スタートとなっております。仕事の内容は、接客、電話応対、商品清掃と、販売、こちらの、業務となっております。アルバイトの希望の方は、当店ですね、富士吉田市と、鶴市、甲府市内にお店がございます。ご希望の店舗まで直接お電話ください。よろしくお願いします。タガログ語はまだ勉強中です。フィリピン人の皆さん、こんにちは。Ngayon na nakilala nyo ang Big Boss, ang manager, tawag na sa numero 0120-000-827. Tawag na!
commercial at nagpapasalamat po tayo sa Gorillas Thrift Shop, Recycle Shop. Dito po yan sa Yamanashi Ken at nakita nyo po kung saan ang lugar na nangangailangan sila. When it comes to age, sabi naman po nila, tumawag lang po kayo. Kasi maski naman tayo nasa 50 na o 60, di ba? Malakas pa rin naman tayo minsan. Kaya tawagan nyo lang po ang numerong nakalagay dyan. Huwag kayo magpatumbali. Ano ba sa Tagalog yun? Tawag lang po kayo dahil andyan po ang numero. Kung tingin nyo na malapit naman kayo dyan, malapit kayo dyan, tawagan nyo na po. Free dial po yung 0120, hindi kayo matcha-charge sa phone. Free dial po yon. Ang maganda pa po dyan, kung halimbawa gusto mo lang 2 oras, gusto mo lang 3 oras, o kung gusto mo lang sa isang linggo, 2 beses, adjustable po yung kumpanya. Kaya mga misis, gusto nyo lang ng sideline, o kung sino man po dyan, gusto nyo mo lang ng ilang beses lang sa isang linggo, no worries. Pwede po kayo mag-apply sa Gorillas Thrift Shop, andyan po na nga 1,100 per hour. At kung halimbawa maging shine ko kayo, maganda po ang mga binibigay nilang mga bonuses. Yun nga pa, excited nga ako. Sabi ko, kung hindi lang, ako na lang mag-a-apply. Kaso, over age na pala ako. Hindi na pwede ang mga 60s. Anyway, pasok lang, pumunta lang po kayo ulit. Panoorin nyo po ulit yung commercial. Andyan yung telephone number. Okay po, at sa ating mga services, andyan pa rin po ang mga different kind of visa. Sa abot po na aming makaya, andyan yung ating, syempre, ang ating Netflix. So, negaishimasu po. Ito pong botting ito ay just for ilan na lang po. So, pag naubos po ito, magsisimula na po ulit tayo sa ganitong klaseng lalagyan. At magkakaroon na rin po tayo ng Gohakuyen per pack. Magkakaroon na po tayo ng Gohakuyen kasi 100 yen po ang isa nito. Magkakaroon po tayo ng 500 yen lang isang pack. So, yun po, wait nyo na lang po kung kailan magsisimula. Basta ito po naubos. Hanggang April lang po ito. So, take the chance. Try nyo na po ang aming Netflix. At sa mga anong tawag doon? Reseller, magkakaroon po kami ng, gagayahin ko yung ginagawa ng pamangking ko. Mga reseller po, kung gusto nyo po magtinda on your own, bibigyan po namin kayo kung paano ang mechanics nito. Mag-PM lang po kayo kung interesado kayo sa gustong magtinda ng ating Netflix. Thank you po. Eto po, pasok naman tayo sa ating question and answer. Hello, Mr. Jason. Kamusta ka na? Hello po, Miss Vicky. Good afternoon po. Yes. Kamusta sa Pilipinas? Mainit? Yes po. As of now po, sa Bacoor is around 37 degrees po. Wow. Pero sa Manila, marami nang kinancel na klase, na face-to-face class dahil daw aabot sa 46 to 47 po yung init. 46 to 47? Wow! Oh. My goodness. Hindi ka ba parang nasa sauna na ata yun? Opo. Kaya kinancel po yung mga face-to-face classes sa mga eskwelahan. Oo naman. Dahil ang mga bata, delikado yan. Buti kung may mga aircon din ng mga kwarto. Yes po. Oh my God. Anyway, Mr. Jason, ano ang ating mga katanungan for today? Okay. First question po. Yes. Kapatid ko is 43 years old, permanent resident, may asawa na Japanese, almost 20 years na sa Japan. Gusto po maging Japanese citizen. Parehas po kami nasa Japan ngayon. Okay. Ganito po yan. Kung halimbawa, ilang years na siya rito, Mr. Jason? 20 years po. Oh my God. Over na kasi usually, ang inaano lang Japanese, pag naka 10 years ka ata, 5 years kung di ako nagkakamay, kung di nagbago. Ganito po yan. Pupunta po kayo sa Homkyoku. And then, sa Homkyoku, sasabihin sa inyo kung anong unang-una tatawag po kayo for appointment. Pinakamaganda na. And then, number 2, pagdating nyo ron, i-interviewin kayo. And then, bibigyan po kayo ng form kung ano-ano mga kailangan nyong dalhin sa susunod na punta nyo. Pinakamaganda na po yung legit na kayo mismo ang pumunta ron kaysa minsan mag-onigay ka pa sa iba. Bawat city, merong Homkyoku. Kung hindi nyo po alam, pwede check online, Homkyoku, or either pwede nyo pong itanong sa City Hall para ma-citizen po kayo. 20 years, wow, good enough na yan. Basta may yung mga posibilidad po na kakailanganin mga importante, more on mga dokumento sa Pilipinas. Yan ang mahirap lang naman, document sa Pilipinas. Pero pag yung mga Japan na kakailanganin lang, madali naman makakuha ng mga dokumento rito. So yun po, ang ma-share ko po is pumunta po kayo sa Homkyoku. Doon po malalaman kung ano ang mga kakailanganan niya. Since na 20 years na kayo dito, I don't think na hindi magiging posibilidad na mag-Japanese kayo.
Ang tinitignan lang po nila dito, number 1 is the big deal is yung standard of living mo. Kung paano ka naninirahan ngayon. Kung walang hirap or your income and everything. Yan ating masabi para sa gustong maging Japanese citizen. Yes, Mr. Jason. Question number 2 po. Yes. Ma'am, magtatanong lang po ako, bali kasal po ako sa hapon, may anak po ako sa pagkadalaga. Hapon din po ang ama. Ngayon po, naka-ninchi na at di pa po tapos nagkokoseki application. Maghihiwalay na po kami ng asawa ko dahil sa domestic violence. Spouse visa po pala, ma'am, ang visa ko at ang anak ko naman ay long term yung visa. Pag magdi-divorce kami, pwede ko i-convert sa SSW visa. Ang problema ko lang po ay visa ng anak ko dahil di pa tapos ang koseki application niya. Anong visa kaya o anong dapat kong gawin? Okay. So meaning to say, wala silang anak kung talagang asawa niya ngayon, ano? Wala siyang Yes anak? po. O may anak siya? Wala po. Bali, ang concern po niya yung anak niya sa pagkadalaga. Dala niya dito. Opo. Tapos inilalagay na sa koseki nung hapon. Opo. Kaso hindi pa po tapos. Hindi pa tapos. Okay. Ano naman, basta mag-income ka ng maayos dito, Iha. I don't think it's gonna be a problem. Gano'ng katagal na ba siya kaya dito? Pero, domestic violence, number 1, para ang visa mo kahit papano, continuous din. Isang reason din yan. Number 1 is gusto mo nang humiwalay. May report ka na ba ng police? May doctor certificate ka na ba? Para kung halimbawa mag-apply ka on your own, yun ang magiging isang reason mo, which is talagang applicable yun. Tapos may anak ka ngayon na long term din. Number 1 is kung nagbabayad ka ng tax. Magandang income mo. Kaya mong mabuhay kayo mag-ina. Yan ang unang titingnan dito. At saka may magi-sponsor sa'yo. Kung yung mga bagay na yan, meron ka at sa tingin mo magagawa mo, yes, hindi po ako immigration, no? Hindi rin ako lawyer or any Philippine Embassy work. Hindi po. Through our experience po, sinishare ko sa inyo na yung mga ganong sitwasyon, lalo na yan, may domestic violence, kaya ka makikipag-iwalay, basta may proper income ka, maganda ang binabayaran mo, nagbabayad kang tax, ang pension, etc. Kaya mong buhayin ng iyong anak, kayong mag-ina dito, pwede po yan, and sponsor. Kailangan ng sponsor. Usually, pwede mo naman maging sponsor kung saan ka nag-work. Isa yan sa pwede mong reason na, yun nga, may trabaho kang maayos dito, and then may sponsor ka from there. Yes, pwede naman. Pero hindi ako immigration, walang masamang mag-try. Pero kung di ka pa na-divorce, if I were you, wag mo munang i-divorce. Diba? Pero get away from him. Kasi nakakatakot na. Basta nag-report ka, ha? Ilalabas mo yung mga report mo, importante yan. Yung galing sa police, tsaka galing sa doktor. Okay, yes, Mr. Jason. Question number 3. Yes. Good evening po, ma'am. As lang po kasi namatay na po yung husband ko. And I went to the pension office and asked about his nenkin. Sabi daw po, wala akong matatanggap. Although nakapag-contribute naman po siya. It's been 4 years now, ma'am. May nakapagsabi lang sa akin na i-verify ko po ulit, ano po ba magandang gawin ko? Kindly advise. Kasi po, wala akong hawak ng blue book. I will just ask the pension office nung nenkin, bango po ng husband ko. Gusto ko po malaman kung may chance po na makakuha po ako ng benefits ng husband ko sa nenkin. Okay. Actually, nakausap ko na siya. I'll be honest with you. Kausap ko siya yesterday. Nasagot ko na yan. Pero still, i-share ko pa rin po natin sa ating mga kabayan. Number 1, nung nagpunta siya, hindi niya specific na naitanong kung bakit walang makuha sa nenkin. Another thing, ang husband niya is not Japanese, although still, nagbayad ng nenkin daw. Kaya lang, kung may kulang pa sa nenkin, isang magiging problem yon. Kaya nagkausap na kami, ipapasa niya sa akin yung mga documents, and then we're going to check it with nenkin office. Ako mismo makikipag-usap sa nenkin kung bakit di siya mabibigyan. I think it's clear enough na minsan kung bakit walang binibigay ang nenkin. Halimbawa, ang nabayaran lang ng husband mo is a couple of years lang, hindi kompleto. Maghihintay ng 65 years old pa bago ibigay yon. Pero although syempre, pumanaw na ang kanyang asawa, that's a big question. Na kung bakit pumanaw na, bakit hindi ibibigay kung nagbayad naman ng pension before. Isa yan.
tatanong niya yon. Kaya that time kasi sabi niya nga, hindi siya masyadong sa pagsasalita ng Nihongo, which is medyo nahirapan siya. And then, she already got an appointment on this month, but the earlier the better na malaman niya. Kaya I decided na I would want to double check for her kung bakit niya kaganon. And then we will inform her. Kaya mga kababayan ko, kung may ganyan po kayong case, i-PM niyo lang po sa amin at sa abot po ng aming makakaya, kung ipagkakatiwala niyo po sa amin ang inyong impormasyon, we will check with the Nenkin office sa mga pension po. Ito double check pa yan kung makakakuha o hindi. Pero sabi niya naman nagbayad sila. Double check lang yan kasi may kanya-kanyang rules. May iba-ibang rules ang Nenkin office. Itatanong po natin yan. Okay, Mr. Jason, what's the next news? What's the next question? Question number 4. Hello po, may tanong lang po sana ako. Japanese po kasi ako, tapos may asawang Pinoy. Oh. And may baby po kami na 5 years old and 3 years old na po kami, 3 years na po kaming kasal. Ngayon po, nandito ako sa Pinas, bala ko po sana siyang dalhin sa Japan para magkakasama po kaming pamilya doon manirahan. Tapos po, ang problema ngayon, di ko po siya makunan ng spouse visa ngayon kasi nasa Pinas po ako. And may balance pa po ako sa tax ko sa Japan. Ngayon po, ang plano ko po sana is mag-apply siya ng tourist visa. Then kapag nasa Japan na po kami, doon namin ayusin papeles niya po. Possible po kaya maayos namin papeles niya doon and bakunan ko po siya ng spouse visa. And ang plano ko rin po is pagpunta namin doon, bago ko po bayaran yung natira ko po na tax. Actually, medyo nagiget ko yun na ituris mo muna tapos saka mo change status. Nag-report ka na ba sa City Hall na you're married? Kung meron ka ng report sa kusikitong mo na you're married to him, I do think na mas maganda i-COE mo na siya. Diba? Lalo na may anak sila, diba? Mr. Jason? May anak sila, di ba? Yes po, may anak sila. I do think pinakamaganda is i-COE mo siya kung nagtatanong ka sa amin. Pero nasa sayo pa rin ang desisyon. One more thing I would like to ask, pwedeng i-PM mo sa kanya. Yung bata ba naging Japanese citizen since siya ang mother? Nakuha na niya na ba ng Japanese citizenship yung bata since nasa Pilipinas siya? So yung mga question na yun, kung siya Japanese naman siya, and then yung bata na Japanese siya na rin, and then gusto niyang kunin yung husband, if I were you, para isang na lang, i-COE mo siya. Diba? Pero nasa sa inyo kung gusto mo siya ituris, and then from here, sa kamuya ayos, I think it's still okay. Nasa sa inyo po yun. Pero yun nga lang, ang mo dyan, pag halimbawa tinuris mo siya, nabigyan lang ng 2 weeks, hindi mo kagad maipapass forward yung change status niya. Dahil usually, pag nag-change status ka rito, pinakamaganda na kung meron kang 3 months na visa. Paki-PM nyo lang po more kung alangan pa ng ilang assistance. Yung pang aming masasabi, ang pinakamaganda i-COE mo na lang siya. And then about your tax, pagdating mo rito, di-apply mo ng COE. Pagdating mo rito hanggat maaari, bayaran mo na rin yun. Kung mababayaran mo na kagad, bayaran mo na kasi abang yung COE na visa, kung COE visa ang gagawin mo, makikita yan na may utang ka, which is alam mo naman dito, no pay, no visa. Yan ang ating masabi. Mr. Jason, yes? Any other question? Last question, number 5. Yes. Ma'am Vicky, itatanong ko lang po sana kung paano po mag-process ng resident tax lang po. Pwede po ba ako dumirekta sa City Hall? Of course. Yes. Pwede po. Pakita nyo lang po yung mga documents na kakailanganin nila. Usually, pag residence tax lang ang kukunin mo, magtatanong pa rin sila kung halimbawa in-apply mo yan sa, kumbaga sa James Show, sa opisina ng tax office. From tax office kasi, usually ang ginagawa, from tax office, may report, and then pinapasa po yun sa City Hall. But if you're only thinking the City Hall itself, pwede po kayo magtanong. Meron pong City Hall na pumapayag. Merong City Hall naman na hindi. Sasabihin, mag-report ka muna sa James Show. So, go ahead. Dali nyo po mga kakailangan na number 1, yung mga remittance nyo, etc. And genseng nyo po. And the rest, mga documents from the Philippines.
PM lang po for more information. Pwede po, try nyo po. Walang masamang magtanong. The best friend in the world daw dito pag nasa labas ka o mga confusion, magtanong. Yan ang super best friend. Okay, Mr. Jason, no more question na tayo. Yes po, tapos na po. Wala na po. Okay, thank you so much. And laging magigay ng yelo sa sa liig at saka paglalabas dapat nakasombrelo, wag walang sombrero kang ganyan kainit, ha? Yes po, yes po. Thank you po. Ang lakas pa kasi yung heat stroke. I had experienced the heat stroke. Kaya wag mangyari mga kababayan ko kasi Mr. Jason, hindi ako mahilig mag-sombrero. And then, naramdaman ko, i-share ko po ito, nung naramdaman ko, na pagbaba ko ng sasakyan, kasi I have to do my check-up, sabi ko gano'n, pagbaba ko ng sasakyan, may naramdaman ako sa ulo ko bumigat. And that day, na-heat stroke ako. Kaya nowadays, pag ganyan kainit, talaga nang magsusombrelo ka na. No way na hindi ka magsombrelo. Kaya kita mga Japanese, usually pag nag-init, ang mga bata nakasombrelo, lahat sila nakasombrelo karamihan. Okay po, maraming salamat Mr. Jason. Yan po ang ilang katanungan ng ating mga kabayan. At kung meron po kayong katanungan, PM lang po sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Onegaishimasu. Thank you Mr. Jason. Thank you po. Bye-bye po. Thank you, bye-bye. Yan po ang mga katanungan, mga kababayan ko. Kung meron po kayo ulit-ilitin ko, pasok lang po sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. At syempre sa lahat ng mga followers na andyan always with us, maraming salamat po. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa.